puso, Jessica Soho, ngayong gabi. Halos ganito raw ang nangyari kay Doktora Rose. Mahigit 12 taon na raw ang nakararaan nung nabili niya ang salaming ito sa isang naglalako lang sa kalsada sa halagang 20,000 piso. Ngunit higit pa raw sa presyong ito ang naging kabayaran. Sabi nila maganda raw yung may salamin sa sala para pagpasok may nakikita raw, paglabas, nakikita nila yung mga taong dumarating. Pero sa akin, parang hindi naging maganda ang resulta ng salamin na yon. Kasi naramdaman ko na pagka tumitingin ako sa salamin, laging parang may tumitingin din sa akin. Marso nung nakaraang taon, nagsimula ng makaramdam si Doktora Rose ng kakaiba sa salamin. Di umano, may mga imaheng nagpapakita rito. Tinayuan ako ng balahibo noon na para ako talagang yung nag-aapuran ng lalamig. Mag-aalas 8 raw ng gabing yun nung may kakaibang refleksyon na nakita siya sa salamin. Nakita ko parang may time ang mukha niya, parang babaeng nakaawa. Parang nakaputi siya. Yung suot. Pero hindi raw yun ang huling beses na may nangyaring kababalaghan sa salamin. Sa paglipas ng mga araw, dumadalas di umano ang pagpapakita nito. Katunayan, maging sa salamin ng kanilang aparador, nakikita na raw niya ang babae. Ngunit ang isa raw sa pinaka hindi malilimutan ni Doktora Rose nung minsang nakarinig siya ng mga bulong ng isang lalaki na mistula raw kapre. Dahil dun sa pagpapakita sa akin ng kapre na yun, ayoko nang matulog, makita, makarinig kahit ano nung time na yun. Subalit ang pinaka nakaka-alarma rito, hindi lang daw nanakot, may kakayahan din daw malakit ang mga elemento sa segunda manong salamin. Katunayan, ang 95 anyos na lola ni Doktora Rose, na si Lola Corazon, hindi raw pinatawad ng mga nagpapakita sa salamin. Tanghaling tapat daw noon, habang naghihiwa ng mga rekado, bigla na lang daw tumalsik sa kanya ang tuwalya at tinakluban siya nito. Umitsang tuwalya sa ulo ko. Sabi ko, sabi ko, tinignan ko yung katulong ko. Natawa sa akin. Dahil kitang-kita ko, andin niya siya, hindi naman nagpupunta rin. Paano malalagay niya sa ulo ko? Hindi na, sabi ko, hakutin mo na lang doon sa lamesa. Huwag mo akong iiwan. Pati ang driver na si Marlon, binulabog. Naglilinis daw noon ng kusina si Marlon nung bigla na lang daw niyang narinig na sumisigaw at umiiyak ang kanilang kasambahay. Noong sakloloan niya, tumambad sa kanya ang mga platong lumulutang na tila papalapit sa kasambahay. Hanggang sa nahimatay ito sa sobrang takot. Nasaksihan ko, sa talambuhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganun. Nakita ko ngayon na ganun niya. Tapos pamana pinalabas ko ngayon ng bakla. Nalabas ko siya. Ngayon, tagal pa rin siya bago lumabas, buksan niya yung pintuan sa likod. Nilapitan daw ito ni Marlon at pilit ginising. Ngunit mas nagulat daw siya sa mga sumunod na pangyayari. Sa Panginoon ako tumawag. Para si humiwalay sa kanya, yung ano man sumapi sa kanya. Yun, nakaya kami pilit sa loob. Hindi kami pwede pumasok, sumama sa kanya. Siya ang inaaya namin para lumabas. Ayun, lumabas siya. Atras ngayon kami, pupunta rito sa gate. Dahil dito, umalis na lamang daw ito. Basta nangyari yun, talagang hindi ako nakatulog. Kada matutulog ako, pumapasok sa isipan ko. Totoo pala ka ako, nakita ko na yun. Ngayon ako talaga nakakita ng ganun. Dahil sa mga misteryosong pangyayaring ito, nagdesisyon si Doktora Rose na harapin ang kanyang mga kinatatakutan.
kinakausap ko. Sabi ko, kailangan ngayong araw na to. Sabihin ko sa akin, bakit ganito? Hindi po pwede laging ganito. Sabi ko na natatakot ako. Natatakot din ang mga kasama ko. Lahat kami ginugulo mo dito! Naiinis na ako! Tumatot ka! Magpakita ka na kasi! Maya-maya na, laking gulat niya na may humawak daw sa kanyang braso. Harap ko, may humila sa akin na maitim, na nakalmot niya ako sa braso. Dulot ng mga sunod-sunod na kababalaghang ito, nagdesisyon si Doktora Rose na alisin ang segunda manong salamin. Pero habang tinatanggal daw nila ito, bigla itong nabasag. Ngayon, frame na lang ang natira. Dala ng takot, lahat ng kanilang mga salamin sa bahay, minabuti na lang nilang takpan ng kumot. Minarapat na rin nilang lumipat ng bahay. Mahirap paniwalaan daw ang totoo, katotohanan. Kaya kapag sa ibang tao, hindi ko naman kinukwento. Dahil mahirap silang maniwala. Akala nila, baka nababaliw ako, pagod lang daw ako, pressure lang ako. Kung ano nga ba ang meron sa salaming iyon, nito lang Martes, sinamahan ng aming team ang isang espiritista sa dating tahanan nila Doktora Rose. Dapat ko ngayon, kinikilabutan ako ng konti. Bit-bit ang kandila. Unang nilibot ni Harold at ng doktora ang paligid ng bahay. So dito, may naramdaman ako dito. Dito, sa loob. Ayan, isa na rin yung tumatay malaybo. Meron dyan yung namatay, duguan. Sa ngayon, no? Sa ngayon, naramdaman ko dyan. Marami dito, hindi lang iisa. Sunod na pinuntahan ni Harold ang kwadro ng salamin Dito na sa punot pagpasok. dulo daw ng mga kababalaghan. Naramdaman lang din naman ako dito. Dito. Dito yung malaking tao na sinasabi. Dito siya. Ito yung salamin na to. Ayan ang pinakapintuan nila. Nung nabili nyo tong salamin na to, May kumakain po dito, tinutulak talaga kami dito ng... mas malakas dito. Kasi kitang-kita yung kilabot ko. So hindi naman yan iniisip ko na kikilabutan ako, no? Talagang malakas. Kaya pala sila nandun sa salamin, lilipat dito. Kasi antik na rin ba tong lamisa na to? Ayon kay doktora, hindi pa raw siya ipinapanganak. Pag-aari na ng kanyang mga lola ang lamesang ito. Basta talagang mawala dito yung mga nakakatakot na yan. Pwede na namin ilabas talaga titapa. Nag-imbita kami muli ng isa pang grupo ng paranormal experts. Sa tulong ng dala nilang mga aparato, papakiramdaman daw nila kung talaga bang may mga umaali-aligid sa bahay na ito. Meron bang spirit ng dito? Tagay, of course, wala. So negative, wala tayong makukuha ng entities. Una munang nilibot ni Jericho ang bahay kasama si doktora. So far, wala tayong readings, walang reaction dun sa way ng communication din sa spirit or parang pakita siya kung ano ng entities meron. Walang nag-register na enerhiya. Gamit na natin dowsing rod, so far, ang na-detect niya is yung current ng water, yung banda rito sa ilaw. So, medyo negative tayo doon. Okay, mas is negative din tayo dito sa nag-register sa i-detect natin. May nakikita akong sign. Iginuhit din ni Jericho ang mga nakuha niya sa loob ng bahay. Dito na rin nila ipinaliwanag ang di umano'y nakaraan ng salamin. Yung pag-design nito or ilang galing nito ay galing pa sa malayo sa barko. Tinarabi sa barko. Yung barko ay makaluma na rin. Hindi siya yung parang historical type ng barko. Okay. May nahabit kong pangalan something Rodriguez.
Hindi kasi ito Rodriguez sa kato. Marco. Pero ang conclusion ko lang dito is lalaki yung creator neto or pinanggalingan neto. Okay? Although na in Spanish, negative energy or vibrations na naging pinapahamak ng buong family dito. No? Wala namang ano to, negative pangitain. Bakit nagkaganito nga? Bakit ginano? Maaaring sa part ng family na rin, yung conflict, the relationship with the family, baka meron din naman nagkakunawaan or something na pasimula nito hanggang sa naging tuloy-tuloy na. Ano yung pinaka-main kasi? So kasi ang mind natin kung gaano powerful yan, kung anong kinikreate niyan. Two ways din, spiritually and scientifically, either the cause of parang natural cause lang, may bumalibag lang dyan. So, tatawa din sa sarili mo, hanggang paparinig mo sa kanya, meron dito, gano'n. So, oo nga. Tapos, hanggang sa kwento-kwento na. But spiritually naman, merong iba sa atin na active yung psychic ability, psychic powers niya na hindi niya nakakontrol. So, kung ano niya sa isip niya, na maging disturbed din sa inyo mentally. So, hanggang sa natanim nyo na, na-traumatize na kayo, nagkaroon ng phobia, hanggang sa sunod na yung so kung iisipin ninyo hindi na pag-usapan yung gano'n, so hindi na mangyayari